Hello, magandang gabi mga kakamping, mga kabunyog. Happy New Year, Merry Christmas. Ito mag-live uli, mga ilang bagay na gusto kong kwentuhan sa mga bakanting oras ngayon na habawa na nagtyaga man doon sa akin. May ilang bagay po usap, may ilang bagay na kumentuhan lang ako. Magandang gabi sa inyo, Happy New Year na rin ha. Tingnan, silo itong one eh. Wala, unang topic yung kuwan nga na yung mga tulpo brothers, diba, na hindi nawala sa survey. Kaso nga lang na listado na si Rapi Tulfo, hindi pa nga si Erwin Tulfo. Matagal na niloloko yung mga Pilipino. Kasi ganyan nga, hindi man siya Filipino citizen. Dapat nga sabi sa narinig ko kay Toto Kausing, dapat si Rapi Tulfo kahit Rapi Tulfo dapat ay walang karapatang humawak ng anong posisyon sa gobyerno kahit barangay tanod, dahil nga hindi siya Filipino citizen. Kaso nga lang sinasamantala niya yung kasikatan nila. Siyempre andyan na rin panamantala, hindi pa nga nananalo yan, no? Sa bagay nasa po na siya eh, nasa RCA is isang yung pangalang nanluloko na, no? Paano na lang kung nasa Senado na, mataas na, sa Kongreso pa lang yan. Yung pangalang na sila magkapatid dadawit, diba, sa 60 million sa ad sa tourism. Sana naman tayo mga Pilipino na hangang-hanga sa mga tulpo, ang pagboto po ng isang politiko, hindi po tayo babase dahil sa idolo natin. Huwag po natin gawing biro yung pagboto, dahil isang pagboto sa isang pagkakamali 6 na taon tayo magtitiis. Kami kahit naman hindi naman siya binoto, ganun pa rin, damay pa rin kami dahil sa binoto nyo yung gusto nyo na hindi pinag-isipan. Buong bansa ay na purisyo, gaya nung lang nung 2022 election. Ang dami mga pakulo, mga fake news na pinapaniwalaan natin. Bagay, hindi ko naman binuto si Marcos Jr. Tsaka si Sara. Ngayon, dito na ito, tiis na natin to, pare-pareho, diba? Pero hindi porkit na, kasi dalawang klaseng survey yung makikita natin ngayon, ano? Isang survey ng mga senatorial natin ni Duterte. Yung isa naman kay sa Marcos Jr. Lahat sila kanya-kanyang survey. Mataas sa survey yung mga nasa line-up ni Marcos Jr., mataas din sa survey yung nasa line-up ni Duterte. Hindi natin alam kung paniwalaan. Pero pakiusap naman, iboto natin tama. Hindi yung dahil sa kilala lang sila. O isang tanong nga, yan bang si Bato, sila Bungo at lahat ibang pa mga kuan ni Duterte, mga naging senador, may nagawa ba na matino sa bayan? Yan ang isang katanungan, di ba? Halimbawa na lang si Robin. Ngayon, di pa nasisihan, ipapasok pa si Philip Salvador, si Willie Rebillem. Ano mangyayari sa bansa niyan? Ganyan yung Erwin Tulfo, hindi pa nga senador, no? Nanloloko na. Kung siguro naman hindi na bago sa atin, kasi tayo naman ay update sa mga balita, yung di ba yung mga Tulfo, yung kinalaman nila doon sa 60 million na nangyari sa tourism, sa advertise. Gaya ng isa bitag, di pa tayo nadala nun, wala pa nga sa mataas sa posisyon mga yan, di ba? Nangurakot na.
Ngayon, di pa sila nakontento. Meron pang silang party list na tulpurismo. May AXI-IAS pa. Eh ngayon, na bistado si Tulfo, si Rap Erwin Tulfo na ito si Erwin Tulfo, hindi Filipino citizen dahil nga American citizen kasi, no? Naging sundalo pa siya ng Marines noong 1991 sa Iraq. Mga kababayan, kaunting pag-iusap naman. Bumoto tayo ng tama. Kasi itong babuto natin, hindi ito gaya ng isang sabong lang o basketball na kung sino ang gusto mong tayaan, nandun ka pusta dahil yun ay sikat. Mali po yun. Buong bansa po ang dito, nagpinsala. Hindi yung porkit andun si malakas yung kabilang panig, doon ka baboto. Hindi pa ganun paboto. Di baling, sabi ni Pylon, di baling matalo yung binoto mo basta manilis kung sinisya mo. Doon po tayo mababase sa track record. Huwag po yung sa kasikatan. Kasi kasikatan, andyan lang yan, nalalaos yan. Pero yung mga ginagawa nila, so, laos na nga, ginagawa pa tayo pagkakitaan. Sabihin natin na, hindi man, ako, buto lang naman eh. Bahala ako sino manalo. Hindi po ganun ako tiran kasi mismo anak mo, pamilya mo, apektado sa maling pagboto. Ito mga tulpo, may patunayan na ba? Huwag kayo maniwala din sa napanood yun sa mga tulong-tulong na yan na halimbawa na lang si Rapi Tulfo tumulong, binigyan ng isang complainant ng 100,000. Ang balik naman nun, 10 million. Hindi masabi tulong yun. Kasi pinagkakitaan ka niya. Minsan pa nga, yung personal mo na buhay, naungkat pa. Imbis na naka-private yun, napag-usapan ko tuloy sa buong mundo, hindi lang Pilipinas, kasi napanood ko sa buong mundo. Isip-isipin tayo. Wala tayong mapala sa mga pag-iidolo-idolo sa mga kuwanayan, mga artista o sino may mga iniidolo natin. Mali po yun. Huwag po tayo maging panatiko. Masama po ang pagiging panatiko. O gaya nang naging partiko kayo kay Duterte. O ano nangyari? Pag timokatohanan, galit na tayo kasi panatiko kayo eh. Wala na kayong nakikitang mali. Kahit maling-mali, para sa inyo tama pa rin. Kasi panatiko kayo. Huwag po lang ganun. Pakiusap lang po. Bumuto tayong tama. Di ko naman tinahit ng kumilik. Eh alam naman sabli ang mga Tulfo. Eh bakit nila hinayaan na kumandidato mga yan? Sige buloy. Diba? Sabihin hindi pa dapat tunayan. Eh bakit si Engineer Tuto Kausing ipinisulong yung karapatan niya? Eh bakit na hindi pinayagan ng kumilik? Diba? Ay, mag-isip-isip tayo. Huwag po tayo sa kung ano lang gusto iboto. Nag-isang boto ay napakahalaga. Dahil isang boto mo, sa pagkamali mo, milyon tao na presyo. Kaya isang boto lang. Milyon tao. Hindi, huwag mo sa iboto doon sa idolo mo. Kasi nga ako, kahit ako, idolo ko yung mga sila Robin, sila Philip, sila Cesar. Idolo ko yan. Pero hindi sa lahat ng oras, iniidolo ko sila. Mga Tulfo, idolo ko rin sila noon. Pero nung makita ko na naging baya sila, na hindi ko na sila hindi na ako nagkon sa kanila, hindi na ako nakapalo sila, umalis na ako sa page nila. Saka ito yung pagtanggal kay Sara. Pagtanggal kay Sara sa National, tika na yung pangalan ng kanya, National Security Council, para sa akin, agree ko kay Marcos Jr. Tama lang yun. Kasi doon pa lang sa pagbabanta ni Sara kay Marcos Jr., kahit man ako anti-Marcos, maling-mali pa rin yun. Iwan ko nung ito NBI. Bakit ito NBI, gaya ni Jaime Santiago, pampelikula lang tapang nito. No? Pampelikula lang. Pelikula, ang galing-galing niya. Wala siyang sinisino, basta labag sa batas. Pero itong ginagawa ni Buloy, ni Sara, anong ginawa ni Jaime Santiago, yung director ng NBI? Di ba, Tamimi? Nung last 31, bago mag-New Year, dapat arestado ni si Sara noon. Wala silang ginawa aksyon. Kaya tama yung tinanggal si Sara sa National Security Council. Kasi malaking banta yun. Malaking banta sa ating lahat. Kasi kung ano man mangyari kay Marcos Jr., sa ayaw at sa gusto natin, si Sara ang papalit kay Marcos Jr.
Ngayon, pag si Sara ang pumalit siya kay Marcos Jr., ang mangyayari, tayo mga Pilipino hawak sa liig ng China. Lahat na sabihin ng China, yung mga pisting COVID na yan, mga kung ano mga pandemic na hindi na wala man ng katotohanan, sasamantalahin naman yun, gaya na ginawa ng ama ni Sara noong nakaraang panahon nila noong 2019, COVID-19, di ba? Pinagkakitaan tayo, ginawa tayong pulubi, pinagkakitaan pa tayo. Di pa tayo nadala. Hindi porque may ayuda, bilib na kay Duterte. Ay, yung ayuda na yun na ginawa tayong pulubi, pira din natin yun. Pira ng mamayan. Maging pulubi ka man o sino man dyan mga tambay, may ambag ka sa pira na yon na binigay na ayuda sa'yo. Ngayon, naulit na naman yung kay Romualdez, yung akap tupad. Yung ayuda, hindi yan nakatulong. Ban-in solution lang yan. Kaya doon sa pagtanggal kay Sara sa National Council Security, tama lang yun. Kasi kung hindi gagawin yun ni Sara, ito mga rally-rally ng ANC, mga KGC, huwag nating maliitin yan. Kasi yan, may posibilidad na pag lumaki yan, kasi magiging bantayan. At saan nanggaling ang malaki? Di ba sa maliit? Huwag po nating maliitin yung mga rally-rally na yan. At ito naman mga nagpapagamit sa rally na yan, sa'yo dyan, mga kamag-anak ko ng ANC, gumising naman kayo, ginagamit lang kayo ng ministro nyo. Gumising kayo. Di ba sabi nyo noon, galit kayo sa mga Katoliko kasi ang mga Katoliko, nakikialam daw sa mga politiko, nagbuwabati ko sa mga maling sistema ng gobyerno. Asan daw yung separation of church and states? Mali po yun kasi, di ba sabi niyo mali? Para maging mali, na yung mga pare, mga Pilipino citizen din yan, di ba? Nababayad sila ng tax sa Pilipinas na nakatira. Natural lang na punain nila mali. Eh bakit galit-galit mga ANC noon sa mga Katoliko, mga pare? Eh pag sila gagawa ng gano'n, okay lang pala. O ngayon, ito na, litsi-litsi sila. Kaya ako, kahit ako anti-Marcos ako, pabor ako sa ginawa ni Marcos. Pabor na pabor pa ako. Minsan pa kung may mga post ako na pabor kay Marcos, huwag niyo po pag-isipan na ako ay pro Marcos. Hindi po pro Marcos. Ang panindigan ko po yun, yung pa rin panindigan ko hanggang ngayon. Hindi po mabago yan. Tumanda man ako. Hanggat ako nabuhay, yung panindigan ko, yung pa rin ako. Basahin ko lang po yung comments niya, saka ituloy yung mga sinasabi ko, yung usap natin. Bibilin G. Lubo is watching. Good evening, Bibilin. Madam Bibilin, belated Happy New Year. Salamat sa panonood. Alganyo is watching. True. Oh, salamat Madam Alganyo. Bibong-bibo ka talaga. Yung mga video mo, yung ang galing mo sumayaw. Parang ang galing mo dalang problema. Wala kang ka-stress. Bibihirang ganyan. Napakbibo mo. Parang araw-araw sa'yo laging Pasko, laging New Year. Ang galing mo sumayaw. Bibilin G. Lubo. Si Robin Padilla sa 3 years niyang sa Senado, ang alam niya ay move. Oh, bukod sa I move, ang alam na niya kung paano himurin ng puwit ng amo niya ni Tatay Digong nyo, di ba? Pati si Kibuloy, di ba? Pinatanggol ni Robin, pati China. Nagumarunong si Robin. Ako hindi mo ako nakapagtapos eh. Hanggang high school nga rin ako eh. Pero kung siguro kung sa pagbabasihan ng kaisipan ni Robin saka kaisipan ko, palagi ko kaya kong tumbasan ng kung anong isip meron si Robin. Parang kayang-kaya kong tumbasan. Basta sa katotohanan lang, hawag lang sa kasinungalingan. Kung bababasin natin ang kasinungalingan, talagang talo ko ni Robin kasi maraming alam sa kasinungalingan si Robin. Eh, alam naman, magyabang lang naman, di ba? Pampelikula. Idadagdag pa si Philip Salvador, si Willie Rebellion eh. Ano mangyari niyan? Ang gagawin ni Willie sa Senado, gawin peryahan ng Senado. Eh, Philip Salvador. Eh, ano naman kuha niyan? Hindi naman pelikula yung Senado, di ba? Kung yung anak kanya ni Chris Aquino, pinabayaan niya. Paano pa kayang buong bansa? Buong bansa nakataya dito. Pambabatas. Anong alam nila sa paggawa ng batas? Kung yung mga veterano nga, mga abogado na hirapan pa eh.
At yung sila Tito Soto, huwag nyo na ibalik yan. Yung kumakalat na ginagawa ni Daryl Yap na pelikula, kabilang yan sa pagdinulis sa mga Soto. Pero, kahit naman ako ay hindi makasoto, mali naman yung ginawa ni Daryl Yap kasi yung kay Daryl Yap, ginagawa niya pangkabuhayan yung mga paggawa ng mga kasinungalingan. Alam mo naman natin yun. Pamagitan ng pelikula. Aldanyo, Peking Sindikatong, Senador si Robin. Di ko alam kung si Robin ba ay matano lang ng utang loob sa mga Duterte o talagang gano'n na lang siya kahinang mag-isip. Simple naman eh. Total, andyan na siya dyan sa Senado. Gawin niya kung anong tama. At paano, marami sa kanyang suporta. Kaso wala. Oo lang. Diba, 4 sila dyan, mga walang silbi. Si Lito Lapid, yung protektor ng Pugo. Diba sabi ni Toto Kausing? O si Rapidolfo nga, ano man yung sabi ni Rapidolfo? Diba, wala naman. O nung hearing ni Duterte sa Senado, wala si Rapidolfo. Pagdating sa Kongreso, tahimik si Erwin Tulfo. O pagdating sa kay Duterte noon na naimbestigahan si Duterte sa Senado, wala rin si Rapidolfo. O kay Kibuloy, wala rin si Rapidolfo imik. Ano pala, pero bakit pag mga awin naman kabit-kabit, yung mga Tulfo, ang galing nila, yung mga abusadong pulis. Mga karaniwang tao gaya natin, ang galing lang ni Rapidolfo ipahiya. Tama lang yung pambatikos ni Presilapid noon kay sa mga Tulfo. Doon ako na marami na tutunan kay Presilapid sa mga Tulfo na yan. Virgilio Mariano is watching. Happy New Year, Virgilio. Pre. Bibilin J. Lubo. Kore, kahit walang laman ng utak, kapag sikat, ibuto sa Senado. Hindi pa sikatan, patalinuhan, hindi pa sikatan, patalinuhan, hindi pa bubuhan sa Senado. O nga, di ba, yung mga dating senador, ngayong panahon ng Marcelo, di ba, sila Usminya, Jukno, yung mga dating mga senador talagang mapalaban. Si Durlocsen, Ninoy Aquino. Ganun dapat ng mga senador. Hindi yung commissioner mo siguro noon panahon ng Marcelo noon na mahinang utak. Baka ilan lang, pero kadalasan talagang hindi takot na ikritiko si Marcos. Pag mali. Yung nga lang, doon sila na dali sa pagdeklara ng Marcelo. Kasi nga pala, ito ko sa pagdeklara ng Marcelo, itong rally ng ANC, may narinig ko kay Vlogcaster na delikado ito kasi nung, di ba, yung Plaza Miranda, yung may pasabong ng Granada na para magkaroon dahil ng gawa ng Marcelo at yung piging ambush ni Enrile para magkaroon ng Marcelo. Yan din na mahirap din kasi sabi ni Vlogcaster, bakit yung rally na yan ng mga iglesia ni Cristo gagawin sakripisyo dyan ng mga membro, maaaring magkasakitan dyan o talaga may mamatay para yung galit ng tao maibaling kay Marcos Jr. Dahil marami na ang galit kay Marcos Jr. Talagang mas marami pa magalit uli. Para itong mga Duterte makabalik sa pisto, si Sara ang ipapalit nila. Kasi di ba sabi nila, itong na ito, January 30, si Sara na daw maging presidente. Hindi natin alam, mahirap magmaliit dyan. Pero para sa akin naman, kahit ganito si Marcos Jr., tiisin ko na hanggang 2028 kasi makabalik mga Duterte. Mga salot mga purisyo mga yan. Yung sabi nila, yung mga vlogger ng mga DBS na January 30, magiging si Sara, magiging presidente na. Tatandaan natin yan, kung gaano totoo yan. Kasi siguro mga rally-rally na yan, dahil hindi na tagumpay, baka yan na yan. Kasi nga pala sa January 18, Sabado yun, alauna ng hapon, may rally po tayo. Itong rally na ito, para ma-impeach si Sara. Magtulungan po tayo. Wag po muna tayong titingin sa mga
kulay-kulay ng politika, maging dilawan ka, pinklawan o pulahan o ano mang kuha mo, kulay mo, isko kay Lacson. Huwag po natin muna isipin yun. Ang mahalaga po ngayon, ma-impi si Sara. Matuloy mas mahindi ang pag-impi si Sara. Tuloy po ang rally natin sa Ortigas o sa doon sa EDSA, sa malapit sa Krame, yung Kamanginaldo. Makita po tayo doon. Sa gusto pong sumama, pwede po kayo mag-PM sa akin. Kita-kita po tayo doon. Ito po ay walang bayad. Voluntarism lang po ito. Hindi po ito usapin ng bayaran. Hindi po, wala pong bayad dito. Hindi po tayo mga DDS o mga panatiko. Para po sa bayan ito pinaglalaban natin. Kahit paano, pag nawala ang mga Duterte sa pisto, kalahati ng problema sa Pilipinas, mabawasan. Pidila Malyari is watching. Ay, Happy New Year, madam. Salamat manood. Berhel Mariano, tama. Oy, salamat Berhel sa pagsaya ngayon sa pinag-usapan natin. Bibilin G. Lubo. Si Robin Padilla, tatlong sa Senado. Alam na yan, nabasa ko na pala ito. Pigil. Kaya ang bilis eh. Bibilin Gilubo, tama, mahalaga ang boto. Si Ruben, si Philip, walang kakayahan sa talino. Yun ang dalawang yun. Ay kung sa patalinuhan lang din naman siguro, kahit mas siguro mababang pinag-aralan ko, high school lang naman ako, parang kaya kong pantayan yung si Ruben, si Willie, at si Philip. Tulapid. Kung sa patalasan naman ng utak. Ikita natin kung ano ginagawa nila, di ba? Nagbubutas ng upuan sa Senado. Sayang ang buto ng tao dyan at yung ipipasahod natin. Dahil tayo ng pasahod sa mga yan. Kung ano mga yan kung kahit mali nga si Duterte, para sa'yo tama pa rin eh. Gaya nga, sabi pa nga nila, sabi ni Kulik Suliman, kahit daw si Satanas ang nasa pwesto, mag-isip-isip pa rin ng mga yan. Ganon sila ka oportunista. Karina B. Kushiwaka is watching. Salamat, Madam Karina. Adimar Anggot. Ay, good evening bayaw. Happy New Year. Salamat sa sa padalang bigas at salamat sa ulam, karne. Kahit hindi mo ako nakarating sa inyo, sa Mindanao, kahit paano natikman ko rin yung sariwang karne ng baboy na dala na ni ate mo, ng asawa ko. Salamat bayaw. Adimar Anggot Castillo is watching. Salamat ha. Estila Rabino is watching. Salamat po, Mabel Estila Rabino. Rolando Capillan Managat is watching. Salamat po, Rolando. Ryan Contradisin is watching. Salamat pre sa panood. Yung kaibigan ko to kabata ko si Ryan Contradisin. Kapitbahay ko sa probinsya to. Doon kalaro ko lagi. Bobby Sarmiento. Senior natin, number 19, David D. Angelo. Aquino, number 5. Siya nga pala, iboto naman po natin sila Atty. Loc Espiritu, Franz Castro, Heidi Mendoza. Bahala na kayo kung sinong idagdag sa busa pagboto. Wag lang po yung sa hanay ni Duterte at sa hanay ni Marcos. Mga trader po yon. Yung sila hanay ni Marcos, ni Duterte. Hindi po matinong tao mga yon. Mga trader po yon, mga maka-China mga yon. Wala pa tayong maasahan sa mga yan. Yung mga tulpo na yan, mga walang kuhan yan, mga walang bilang yan sa Senado. Walang karapatan maging senador mga yan. Yung mga tulpo na yan, papugi lang yan. Hanggang mangurakot lang. Samantalhan, kahinaan ng mga tao na kulang sa kaalaman. Samantalhan ng mga yan, magkapatid na yan. Huwag po tayo padala sa matamis na mga salita at mapambubula. Hindi ko makabubula ng salita kasi kaya sa karating kwarto kakahiya. Rolando Capillan Managat.
Panahon na para palitan ng mga bubong senador dyan sa Senado at mga trapo. Hindi lang po sa Senado. Kung kinakailangan po, lahat. At sana wala na kung may kalusot man, bahala na. Mga ilan-ilan lang yan. Pero sana po lahat mapalitan. Huwag na yung ibalik yung mga Soto, mga Lacson, wala na yan. Huwag na po natin ibalik yan. Huwag na po ibuto. Sila pong karapat dapat. Ipapakita ko ha. Sila Calyude. Sila po ang karapat dapat sa Senado. Ngayon, bahala po kayo sa inyo idagdag nyo dyan. Basta wag lang po sa hanin ni Duterte at hanin ng Marcos. Maawa po tayo sa bayan. At sa mga anak natin. Sila po may karapatan sa Senado. Hindi po yung mga gaya na Larubin na Tulfo at Tulapid. Kasi po lang siyang gamit ko eh. Gaya nga, di ba sabi si Bungo, kasi si Bungo pumapasok sa survey. Isip ba to, parang medyo may insecure kaunti. Sabi ni Bato, pag siya daw hindi na senador, magtanim ng kamote. Ay, dapat. Pero palagay ko, hindi kamote yung tanim ni Bato. Pag dumating na ang warrant ng ICC, si Bato, dadalhin na niya sa dahag. Kasama mga amo niya. At sana, sana, itong kuha na to, taon na to. Isa sa pinakamaganda mangyari sa Pilipinas, ang pag-aresto sa mga pamilya, mga salot. Mga salot na mga pupatay sa mga inosenteng mamamayan. Biro mo gagawin hanap buhay ng mga pulis ang buhay ng mga pobreng mga kababayan natin. Porkit payat lang at bungal, adik na. Tingnan ko lang oras ha. Salamat sa panonood niya. Happy New Year sa inyo lahat. Ngayon, malapit na rin ang summer. At saka itong summer na ito, eleksyon. Sana matuto po tayo habang malayo pa. May oras pa po tayo. Ngayon, kung di mapigilan na magkaroon ng bayaran sa mga butbaying na yan, mga butbaying, huwag po tayo magkatubilan, tanggapin ang pera, pero ibutong nararapat. Tanggapin po ang pera lang. Pero ibuto yung nararapat. Kasi kaya dyan sa Samar na lang. Sa probinsya na pinanggalingan ko. Mga kalsada, lubak-lubak. Marami ako nakikita mga post na naireklamo nga dahil lubak-lubak ang mga kalsada. Yung mga lubak-lubak ng kalsada, yan ang isang halimbawa ang epekto ng maling pagboto. Dahil nga sa ayuda o butbaying, yan po naging epekto yung mga lubak-lubak ng kalsada. Ngayon, ang PhilHealth, kung ano-ano man mga sektor ng gobyerno, pinakailaman mga pundo. Kaya sa akin, ako nagtrabaho ko. Huwag naman sana mangyari sa pamilya ko o sa akin, magkasakit ako. Ibig yung PhilHealth maasahan natin, wala na tayong PhilHealth maasahan. At sana, ang isa na lang mabisang gawin natin, mag-isal tayo na hindi magkakasakit na wala mangyari sa atin o sa pamilya natin. Kasi wala nang PhilHealth. Nasimula na mababoy PhilHealth ng panahon ni Duterte, yung COVID. Doon nasimula mababoy ang PhilHealth. Na ipinahid nila yung mga baho nila kay Rizon Tiberos. Na ito na mga DDS, na ito na mga nagpapautos sa mga idol nila na paniwalang-paniwala. Sige mga kakamping, mga kabunyog, medyo mahaba ng oras. Salamat sa panood ha. Basta sa 2025 sa mga baluta, bunyog pong iboto. Bunyog ito 7 sa mga baluta. Tandaan po natin, bunyog. Ngayon kung mayroon pa kayo mga pratlist na napapusuan nyo, sige okay lang iboto nyo sila. Pero kung sakali lang, sana iboto nyo ang bunyog. Sige. Basta sa January 18, sa may mga bakante din oras dyan, kita-kita po tayo. Basta tayo, hanggang 2028, tuloy po ang laban. Bunyog ito 7. Salamat sa panood.